Pinaiyak ako nung yung nga sinabi ni Rana na nakatanggap na kami ng invitation to apply para sa PR. So, oh my God, na-stress talaga ako sa walis na to. Ang sakit niya sa katawan. Okay, I think kailangan niyang alisin yung takip para bumuo siya ng okay. Ang ganda ng color niya. Para siyang lilipad. Ito yung tsura niya. Actually, mukha siyang ube, pero... mango. Natanggap ako sa work nung nakaraan pero hindi na ako matutuloy doon kasi kailangan ko magstay ng 3 months sa Alberta kapag halimbawa tinanggap ko yun. And as of today, nakatanggap na kami ng invitation to apply for permanent residence through BCPNP. So PR siya. And dahil BCPNP yun, kailangan namin magstay dito sa British Columbia para mag-work, tumira, and mag-file ng tax. So, kailangan ko ulit maghanap ng ibang work around Vancouver area or BC. Ayun lang, sobrang happy. Actually, naiyak ako nung yung nga sinabi ni Rana na nakatanggap na kami ng invitation to apply para sa PR. So, yun na yung paghahandaan at saka ipa-priority namin. Pero for today, kailangan kong i-priority tong mga labada. Wala pa kaming laundry basket, so dito lang sila sa sahig muna. Hindi rin ako nakapaglinis kagabi after namin manood. So, kailangan kong linisin tong pizza boxes. Hindi ko pa rin na-unbox ko siya saglit, pero hindi ko siya na-assemble. So, I-assemble ko to today. Itong blender at saka ice cream maker. Sobrang excited ako dyan. Kailangan ko ring alisin tong mga karton na to. Linisin na sila and ibaba sa sorting area mamaya. I think gagawa muna ako ng coffee. Hindi ko sure kung ito ba yung gusto kong gamitin paggawa ng coffee kasi meron na kaming 2 way. 3 way pala para magkape. Itong French press, instant coffee, may instant coffee pa rin kami. And itong stovetop na panggawa ng espresso. Oh my God. Ito kaya gawin ko kasi hindi pa ako marunong. Well, dito ko na lang sila sa tapat ng laundry isusort para diretso na dun sa washer. I think unahin ko na lang ilagay tong mga t-shirt. Ayokong isabay yung mga t-shirt at saka yung mga ibang damit na ayokong gusot. So as much as possible, kinokontian ko lang sila ng paglagay dito sa washing machine. Kasi kapag puno siya, sobrang daming laman, usually gusot or lukot yung mga damit. So yung mga t-shirt, hinihiwalay ko silang lahat. Tapos the rest, okay lang na gusot sila. Nung una, kinakabahan din akong gamitin to. Kasi minsan, dahil earth-friendly nga sila, minsan wala silang mabangong amoy, and so parang amoy kulob yung mga damit. Pero so far, ito, sobrang okay siya. Hindi siya amoy kulob. Okay. Mga 45 minutes na washer tapos yung dryer, mga 1.5 hour. Nice. So, lagay ko lang sila sa dryer and first time ko rin masusubukan to. Bagong bili namin to kahapon sa Canadian Tire. And ngayon, hopefully, hindi na ganun kagusot yung mga t-shirt namin. Well, actually, I think yung mali ko rin last time, sobrang puno sila. Pero ngayon, konti lang to. Plus, merong balls na anti-wrinkle. Tapos yung setting ko rin, gagamitin dito is PermaPress. So I don't think na magkakagusot pa siya kahit konti. Pero we'll see. And, gamitin natin tong ang bango nito, Downy Anti. Actually, hindi ko alam kung para saan nga ba talaga tong Downy na to. The heck? Oh, so fabric softener pala to. Okay. Which is originally, yun nga rin yung iniisip ko sa kanya. Fabric softener. Nalinis ko na yung mga pinagkainan kagabi at saka yung mga kahon-kahon. Pero, oh my God, na-stress talaga ako sa walis na to. Ang sakit niya sa katawan. Ang hirap magwalis ng pagganito. Pero hindi pa kasi kami nakakapunta dun sa Joyce Collingwood. And nandun yung mga sari-sari store. Yung tabi-tabi talaga na puro mga Pilipino. And dun ako nakakita ng walis tambo. And gusto ko talaga ng walis tambo. Kasi I don't think magsasurvive ako sa ganito lang. Never pa ako nakagamit ng ganitong klaseng coffee maker before. Pero excited ako gamitin to kasi napaka-convenient niya. Stove top to, so hindi na kailangan magpakulo ng water. Ito na mismo yung isasalang dun sa stove. And then, holy fuck. Okay, I think babasahin ko lang muna yung instruction kasi ayokong masira siya. Although mukha naman siyang matibay. Made in Italy. I think matibay naman yung mga gamit na made in Italy. I don't know. Pero kailangan ko lang muna basahin saglit yung instruction.
Ngayon pa lang parang ayoko na sa kanya. Marami siyang parts and ayun, pwede siyang mag-cause ng burn kapag hindi marunong yung gumagamit. Pero I think lahat naman ng tao na gumagamit or nagluluto may potential or in danger for burn. Pero ngayon, kailangan ko muna sila hugasan lahat. And bawal din siya sabunin. So, lukewarm water lang daw dapat yung pinanghugid. Pero kailangan kong tanggalin tong gasket. And every year daw, kailangan palitan tong gasket. So, and ang konti lang rin ng container niya. So, I don't think this is good for, I don't know. Well, actually, espresso lang naman yung gagawin natin dito. So, I think, actually, I don't know. Hindi ko maalis tong gasket. Holy fucker. Oh, may amoy siya. So, nag-struggle ako alisin yung gasket. Pero, so, hinahawakan ko to, yung mga parts niya. So, para siyang may grasa. And yun yung kailangan kong alisin. And then, kailangan ko rin mag-grind ng fresh coffee kasi dapat hindi daw fine yung pagkaka-grind ng coffee na ginagamit dito. Dapat parang table salt yung consistency nung coffee grounds. Oh my God. Thank God. And so, ito yung filter plate. So, dalawa yung filter niya. Isang funnel filter, isang filter plate. And kailangan ko sila hugasan muna lahat. Okay, punasan muna natin sila. And so dahil bawal siya gamitan ng sabon, hindi ko maalis yung grease na nasa screws niya. Pero I don't think gagamit naman sila ng nakakalaso na grease for a coffee maker. So, and hindi rin, so kailangan natin gumawa ng at least 3 servings ng espresso, pero hindi siya dapat inumin. So, yung first 3 servings, hindi siya dapat i-consume para lang siya makapag-create ng aroma for the 4th and the next coffee serving. So yeah, ngayon pa lang parang hindi ko na siya gusto. I don't know bakit. Well, masarap yung coffee from this, to be honest, pero I don't think it's worth the work involved. It's just me. And meron akong mga ginrind na coffee last time pero hindi ko siya pwedeng gamitin dahil hindi siya mocha grounds coffee. So para makagawa daw ng mocha grounds coffee, dapat ito kaya nito gumawa ng mocha grounds coffee pero pa-left yung ikot, counterclockwise instead na clockwise. Parang last time, clockwise yung gamit ko. Or ginamit ko to pa clockwise. Kaya medyo fine yung coffee grounds. Ngayon, kailangan counterclockwise yung ikot natin. Punuin lang natin to ng kape. Oh my God, masakit sa katawan gamitin to. Pero it's fine. It's all fine. Okay. Counterclockwise. Grind. Yes. Actually, parang mas seamless siya ngayon na counterclockwise yung ikot ko. And parang mas mabilis siya mag-grind. And wala ring resistance, so hindi siya ganun kasakit sa katawan. Parang hindi ma-workout yung... Ngayon, feeling ko hindi ma-workout yung shoulder, arms, and back muscles ko sa mag-grind nito. Pero, I think mas okay to. And sana pwede rin gamitin to sa French press. Okay, may problem ako with the grinder. Hindi siya nakapag-grind ng coarse. So, kanina akala ko magaan yung pa-counterclockwise niya. Pero magaan dahil hindi siya nakaka-grind ng coffee. And I don't know kung pwede bang gamitin tong pa-clockwise na. I think saka ko na lang gagawin to. I think magko-coffee na lang ako the usual way I do it. Kasi it's a lot of work for me right now. Actually, you know what? Chine-check ko yung filters niya. I think, so almost same to nung filter nung yung butas. Almost same nung filter nung French press. And madali naman siyang linisin, I think. So, I think I'll just proceed. Gagamitin ko pa rin to with the ground coffee na galing dito sa manual. Oh my God, ang bango ng kape na to. And hindi naman siya sobrang fine. Kung titingnan nyo, parang, I think okay naman siya. Yeah, I think okay to. So, kinakabahan din ako sa gasket nito kasi parang tatalsik siya, yung katulad sa mga pressure cooker. Actually, pressure cooking nga yung way nitong paggawa ng coffee na to. So, lagyan lang natin ng tubig hanggang sa baba daw nung ilagay na natin tong funnel gasket, funnel filter, and then ibalik na natin tong filter plate. Medyo may gas siya konti, pero I think wala namang kaso yun. Okay, i-lock in na natin. May nakalimutan ba tayo? Ay, fuck! Yung coffee! Okay, wait. I'm not sure kung ilang. So, dapat at
3 cups daw. I think 1, 2, 3. And wag daw i-press yung coffee powder. So, ayan lang natin yan na ganyan. Then, balik na natin. And dapat medium to moderate fire lang daw yung heat nitong stove kung saan natin siya ilalagay. Okay, actually nakakalito to. Okay, medium. Dito tayo sa medium. Wait lang. Wala bang medium? Okay. Wag na dyan. Walang medium. Dito tayo sa may medium na maliit. Let's go with 6. Tingnan natin kung gagana ba siya. Wait lang. Tama na ba? Okay. Yeah. Okay. Kinakabahan na naman ako. And ayoko masayang yung 3 kutsara ng kape. Actually, eventually, masasayang talaga siya kasi itatapon naman siya. Okay, gumagana na siya. Let's go. And dahil hindi nga siya pwede sa high heat na temperature, matagal siya kumulo dahil mabagal magpakulo ng tubig yung medium na temperature dyan sa electric stove na yun. Anyways, I think naririnig ko siya kumukulo-kulo and naamoy ko naman yung aroma ng coffee. So, I think we're getting there. Aangat daw dapat yung coffee. Kusa siyang aangat. Pero, oh my God. Okay. I think okay na yun. I think kailangan ko na siyang patayin. Oh my God. I think igilid na lang natin to. And siguro iwanan ko na lang muna yung coffee dito para kumapit siya dun sa container. Kasi yun yung pinaka-goal natin. Yun daw yung pinaka-goal. Kaya kailangan hindi pinakaunang timpla ng coffee. So, iwanan ko na lang muna siya dyan hanggang sa lumamig siya, tapos itatapon ko. So, magtitimpla muna ako ng coffee gamit yung regular na French press. And itong takuri na to, oh my God. Well, hindi ko kailangan ng maraming tubig. Okay, this should be enough for me. Ano lang natin ilagay? Nasaan nga ba to? Okay, 6. Lagay natin yung takip. Isa pa to, nininervyos din ako dito nung nakaraan kasi parang feeling ko mababasag siya or something. Pero okay naman siya. Above medium nga lang yung temperature. Well, actually, for both of them. Nilagay ko sa 6 para kumulo. Oh my God, nakalimutan ko na yung laundry ko. Tingnan natin. I think hindi naman sila ganun kagusot. Wait lang. Hindi sila ganun kagusot. Which is nice. See, nice. Usually, gusot na gusot lagi ito. Pero ngayon okay sila. T-shirt number 2. Nice, okay na to. Hindi na ako magre-reklamo. Pa natin. T-shirt number 3. Pwede na. At this point, actually, parang mas gusto ko na lang mag-instant coffee na lang muna. Actually, 2 na lang rin pala yung natitira dito. Bibili ako susunod ulit sa Dalarama. Dahil tinatamad na ako sa sobrang tagal ng paghihintay na. Tsaka sa sobrang daming napakamatrabaho para lang sa kape. Oh my God, ang daming problema nito. Ayaw niya bumuhos ng maayos. Bakit ayaw mo bumuhos ng maayos? So, paano kita iikutin? Okay. I think kailangan niyang alisin yung takip para bumuhos siya ng okay. Ayoko talaga yung simpleng bagay lang pero kailangan marami pang isip. Finally, coffee. Let's go. Thank you, Lord. Nabuksan ko na actually to nung isang araw. Na-overwhelm lang ako sa kanya. So, pinostpone ko yung pag-unbox sa kanya. Pero, dito ako excited. Meron siya mga kasamang recipe. Ito ay pineapple mango margarita. So, let's go. I think ito yung pinaka-main picture niya. And, wait. Parang ang dami niyang slicer. What the heck? Oh my God, ang dami niyang slicer. Pero, I'm not sure kung magagamit ko ba talaga lahat ng features nito. Ito yung takip. Push, release, lift. Okay, ayoko munang alisin yung mga sticker na merong instruction kasi medyo mahina ako sa... kita mo, bakit hindi siya masara? Bakit hindi siya mapatong ng ganun? Ganun lang ba talaga yan? Wait, lift. Okay. Lagyan natin yan dyan. Next ay ang... Actually, excited din ako dito. I think ito yung pinakamagagamit ko lagi. Dahil pang one serving lang. Maganda siya pang protein shake and panggawa ng mga one serve na drinks and dip. Ito ay... free container. So, I'm not sure. Yeah, so wala siyang slicer. I think free lang siya na container. And ganyan siya dapat. Then last but not the least, yung pinakakatawan niya na medyo mabigat. Okay. Oh, yeah. Very nice. Fuck. Ito ay
I don't know kung para saan to. Okay, lahat naman sila may takip na. I think extra lang siya. Yeah, I think extra lang siya. Hey. Oh my God. Let's go, Ninja. Very nice. So ilagay lang natin to dito. Wait. Nag-lock. Then, ipatong na natin to dito. Wala akong gagawin kahit ano today. I think titingnan ko yung recipe tapos kung may magustuhan ako, pupunta ako ng H-Mart, bibili ako ng recipe, and then start ko nang gamitin to. So, na-unbox ko lang siya and very nice. Saan ko kaya siya pwede ilagay? I think may space pa dito. Kasya kaya to dito? Lagay mo natin. I think kakasya siya dito. Pero may mga nakalagay pa kasi. So, itabi ko lang muna para mabuksan ko na rin yung ice cream maker. So, ito yung gusto ko nang gamitin na actually today. So, mag-check ako ng... Hindi ko kasi sure kung may kasama rin ba siyang mga recipe. I don't think wala. User manual lang. Pero kung may kasama siya, pupunta na talaga ako ng H-Mart para bumili ng ingredients. Ang bigat. Okay. And, baka laki to. Hindi ko sure kung gaano siya kalaki. Okay. So, kasing laki lang rin siya halos ng mga Ninja na air fryer. Oh my God. Wala ba talaga siyang kasamang recipe? Okay, wala talaga siyang kasamang mga recipes. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Alisin na natin siya sa plastic. Oh my God, ang solid nito. May something siya sa loob. May nararamdaman ako na parang liquid sa loob. Pero okay, I don't think na pwede nating alisin. I don't think na pwede nating makita yun. Clear lang natin to. And I think dito siya ipapasok. Caution, do not use the freezer bowl on flames. I do not expose to heat. Okay, ang dami niyang mga warnings. Ang dami niyang mga red flags. Nice. Okay. I think intuitive naman siya kung paano siya buuin. Perfection. Yeah. I think aaralin ko muna yung manual niya kasi ito yung pinaka-ayokong sirain. Meron siyang recipe. So, vanilla ice cream. This is super nice. Raspberry sorbet. I think, hindi ako makapili. Hindi ako makapili kung ano yung una kong gagawin. Wait. Yeah, I think ang gagawin ko is yung raspberry sorbet. And pupunta na ako ngayon ng H-Mart. Let's go. Nakabili na ako nitong Greek yogurt. So, hindi daw dapat Greek yogurt. Parang whole milk yogurt daw. Dapat yung best na gamitin doon. Pero, mas gusto ko tong Greek yogurt for the additional protein. And itong blueberry. I think 3 cups naman to. Pero, ayun, bago siya malagay sa ice cream maker, kailangan sobrang puree siya. So, ika-caramelize muna yung blueberry, tapos palalamigin, tapos ilalagay sa food processor para maging puree siya. And then, ilalagay na sa ice cream maker. And so, parang today, masusubukan din talaga natin both yung ice cream maker at saka food processor. And also, itong bagong set ng mga sandok. Let's go. Okay. Hindi ko sure kung anong sandok dapat gamitin dito. I think ito na lang. So, i-even out lang natin yung mga blueberries. I think more than 3 cups to. Oh my God. Okay. And, syempre, wala pa rin tayong pang cover. Pero, oh my God, natikman ko to. Ang sarap niya. I think babaan pa natin ng konti yung temperature. I-medium 6 lang natin para kumalma sila. Pero ayan, nagmamantsa na siya. So kung ngayon ko lang actually ginugel kung paano properly mag-caramelize ng blueberry. So dapat daw maingat kasi sobrang nagmamantsa daw to sa damit. And nakikita ko na nagmamantsa nga siya. Kasi pero 10 to 15 minutes daw para ma-caramelize properly yung blueberry. So, kailangan maingat lang ako mag-off and on ng microphone ko. Mag-5 minutes pa lang tayo. And ang dami niya ng juice na natunaw na yung karamihan sa kanila. 8 minutes na. And ganyan na yung itsura niya. And nabinyagan talaga yung sandok. Ayun siya pero mga siguro 7 minutes pa. Tapos aalisin ko na siya sa apoy. And nadurog na siya. I think konti na lang yung, actually wala nang buo. And I think ito na rin yung best time para lagyan siya ng stevia sweetener. Hindi ko nga lang alam kung gaano karami dapat yung ilagay. Pero
damihan na natin. 1, 2. Oh my God! Hindi ko sure kung mamemess up ko ba to ng ganun karami yung nilagay ko. Pero here we go. Nalagay ko na. And message si Ran. Dahil may parating na kaming isa pang package, yung upuan para dun sa office na nasa loob ng den. And today daw dapat yung dating nun. So, parang ngayon pa lang, ang sarap-sarap na niya. Pinatay ko na yung apoy para hindi siya masunog. Pero tingnan nyo. Oh my God, para na siyang jam. Itong bagel na to, 1 week na siya sa ref. Pero blueberry bagel din siya galing Costco. Gusto kong tikman yung blueberry. I think papasa na tong blueberry jam. Kasi, excited na ako sa kanya. Ang sarap. Ang tamis niya. Oh my God. Kailangan daw malamig na siya. As in, room temperature na siya bago isalang sa food processor. And I think kailangan ko munang hugasan yung food processor at saka ice cream maker bago sila gamitin. So, maghuhugas muna ako. Pero, ang ganda niya. Tingnan niyo naman. Pero ang lala niya magmancha sa ngipin at saka sa lips. At saka sa kamay. So, ayun, messy talaga gawin tong blueberry jam or whatever na to. I think oras na para i-assemble ang ating food processor. Wait, paano siya magla-lock in? Holy fuck. Okay, kailangan ko ma-figure out kung paano siya magla-lock in. Okay. I think yun na yun. Let's go. Then, lagay na natin yung blades. Nakakakabahugasan to kanina kasi ang talas niya. Para siyang multiple na mga kutsilyo sa loob. Okay, locked in. Ano pa ba? Actually, I think mas madali para sa akin kung alisin muna to. Bago ko, kung ilalagay ko muna siya dito para ilagay tong puree bago isampa dun. Wait. Okay, let's go. Ayoko siyang matapon. Okay, I think we're doing good. Yes, let's go. Alright. And pag ngayon talaga dumating or nag-message bigla yung magdi-deliver, I think kailangan ko na lang bumili pa ulit nung bagel or pandesal para ipanlinis dito sa kawali. Okay, perfect. Let's go. Next na ilalagay ay ang yogurt. And dapat mas madali ito. Actually, parang hindi ko pa natitikman tong ganitong klaseng yogurt. Pero hindi pa huli ang lahat. Unsweetened daw siya, pero parang ang tamis niya para sa akin. Okay, let's go. Alright, perfection. We're doing it. Hindi ko alam kung paano ko pasisimutin yung mga nasa loob. Pero, I think gagamit ako ng isa pa nito. Ngayon pa lang actually, parang ang sarap-sarap na niya. Tingnan yung mixture ng kulay. Oh my God. This is very, very, very promising. Sana hindi ko lang ma-mess up. Tingnan niyo yung color. Nice. Okay, moment of truth. Let's go. Tumutuloy yung laway ko. Okay. Lock in. Malalock kaya? Mukhang nalock naman siya. Wait, isaksak pala muna natin. What the heck? May ziplock pa yung cord. Okay, wait. Okay, so nakasaksak na siya. I-turn on na natin. Oh my God. So, actually, ang pipiliin ko naman talaga is blend sense. So, kailangan ko bang itap? Yeah, kailangan kong itap. Stop! Oh my God, hindi ko alam paano. Okay, wait. What the heck? Oh, fuck! Okay. Ang ganda ng color niya. Para siyang lilipad. Oh my God.
So, may countdown siya. I think yun yung mag-determine kung gaano ka-thick yung liquid. Okay. Kumalma na siya. Okay, let's go. Kakainom ko to ng kape eh. Release. Alalayan natin. Oh, fudge. Let's go. And ito na yung ilalagay natin dun sa ice cream maker. Pero, oh my God, ang kalat. Pero, ganito ka. Ito yung consistency niya. Kita niyo ba? Okay, ayoko magmancha. Oh, ang sarap! Let's go! Wait, okay. Ililipat ko na siya sa ice cream maker. Nag-struggle ako. Mahirap. So, napuno niya, namantsahan niya kasi yung buong pitchel sa loob. So, hahanapin mo kung gaano talaga siya kapuno or i-open mo to para malaman kung hanggang saan talaga yung kung gaano talaga karami yung na-blend niya. Pero I think hanggang dito lang siya, which is around 1 liter. Kasi naalog-alog ko siya, tapos dito yung parang may gumagalaw. So I think 1 liter. Tapos ito parang mga talsik-talsik lang yung mga nandito. Okay. Oras na para ilagay ito dito. Tabingin ko. Okay. Actually, nasan yung cord? Wait. Nasan yung cord? Oh, okay. Oh my God. Ano ko siya kukunin? Binasa ko ulit yung direction kung paano gawin yung blueberry sorbet. Kailangan papala muna siyang i-chill. So, dapat nasa ref siya for at least 4 hours. And, pero the best daw is overnight. Pero ang gagawin lang natin ngayon is 4 hours kasi wala akong ganun kahabang pasensya. Okay, buhos natin siya. Ang ganda ng consistency niya. Oh my God. Kita niyo ba? Oh my God. I think maliit tong lalagyan na to. Holy fucker. Oh no. Sakto lang siya. So, yes. Ilagay lang muna natin to sa ref ng 4 hours. Oh my God, no. Okay, perfection. Maglilinis lang ako saglit, konti. I think sisimut-simutin ko yung mga laman nito. Nasasarapan talaga ako sa kanya. Excited na ako makabuo ng sorbet. Hindi sinabi dun sa recipe na kailangan pala bukod sa at least 4 hours na i-chill itong puree ng blueberry, kailangan din palang i-freeze yung freezing bowl ng ice cream maker. So, oh my God. Ang lamig niya. 24 hours na siyang nandun. 24 hours na siyang nasa freezer. And, napakalamig niya. And tinodo ko yung freezing temperature nung freezer para frozen na frozen talaga siya. And hindi yun nakalagay sa instruction. So, tong video na to parang 1 day ago from the last frame na napanood nyo. So, pero let's go! Ready na tayo gumawa ng ice cream. Patong ko lang to dito. Okay, i-assemble na natin siya. Ang hirap hawakan nito. Napakalamig, oh my God. Okay. Yeah, perfect. Next. I think ito yung next. Tama ba? Yeah, okay. And then ito. Wait. Ayaw niya sumara. Okay. Ang weird. Ba't ganun? Wait lang. Okay, well, tama naman yung instruction. So, I think magtiwala na lang tayo sa process. Okay. Medyo iba yung instruction per recipe. Pero gusto kong sundin yung parang feeling ko mas tama na ilalagay muna dito yung mixture. So, kailangan ko nito. And, medyo makalat to dahil ang kalat din nito kahapon talaga. And I think we're doing it right, finally. Simutin natin hanggang sa pinakahuling patak. Okay, hey. Nice. So nice. Tingnan niyo. Okay, ilagay na natin ngayon dito. Okay, perfect. Then, ilagay natin tong mixer. Hey. And then, ito. Tight ba? And then finally, ito. Hindi ko pala nasaksak. Wait lang. Usog natin konti dahil medyo hindi abot. Okay. Tapos, tumunog siya. Wait lang. Wait. So, ang kailangan kong pindutin ay ice cream and then 30 minutes. Start.
Oh my God. Okay. Nag-uumpisa na siya. Oh my God. So, ganyan yung ginagawa niya. Yeah, iniikot-ikot niya lang. Pero 30 minutes yan. Automatic naman to. Kusa siyang mamamatay after 30 minutes. Wala pang 10 minutes. Around 8.5 minutes pa lang yung nakakalipas. Pero ang lapot na niya. Ayun o, ang kapal na niya. I'm so excited. Hindi. Hindi ko sure kung okay pa ba to kasi parang ang lapot na niya and tumigil na siya sa pag-ikot. I mean, umiikot pa rin yung bowl pero parang feeling ko hindi niya na kayang iikot yung ice cream dahil matigas na siya. Siguro papatayin ko na lang. Kinakabahan kasi ako. Holy, oh my God. So that's 20 minutes. Almost 20 minutes. Parang mga 19 minutes and 3 seconds. Kinakabahan ako. Sana hindi ako nag-fail. Pero, kaya ang lamig niya. Oh, actually, bakit ang hirap? Ang hirap niya buksan! Heck, alam ko binubuksan to. What the fuck? Okay. Oh my God, bakit hindi ko siya mabuksan? Wait. Okay, finally. Akala ko masisira ko pa siya eh. Okay, I don't know. Muna siyang tikman. Gusto ko muna siyang... Oh my God. So ito yung tilamsik niya kanina, frozen na. Yes! Sobrang yes. Wait. Kailangan ko ng container. Okay. I don't think na meron akong proper container for this. Pero I think okay na to. So, kailangan daw munang alisin yung mixer. Kaso pag hinihila ko yung mixer, sumasama lahat. Anong gagawin ko? Oh my God! Yes. I love it. Actually, hindi naman siya matigas na matigas. Pero, ayun nga, nagsipagdikita na lang silang lahat talaga dito sa well, actually, hindi ito yung mixer kasi ito, stable, itong circle na to, stable lang siya, nakasteady lang siya, ang umiikot, ang nagmi-mix talaga itong bowl. Pero ang sarap niya! I am going crazy. I don't know, habang umaandar siya kanina, parang ang dami-dami kong mga nai-imagine na gusto kong gawin next. And lalo na ngayon na feeling ko it's a success. I mean, walang question kasi dun sa lasa niya. Kahapon pa lang, habang ginagawa ko yung puree, masarap na siya. And so, wala akong duda na hindi magiging masarap yung ice cream mismo. Oh my God. So, lagay natin to dyan. And, i-flat natin siya ng konti. Actually, ang bilis niya matunaw. Oh my God. So, lagay lang natin to sa freezer. Bakit naman ayaw masara? Fuck! Hindi rin kasi akin to. Parang, nasara ko na yung gilid. Tunaw na yung ice cream. Ayaw pa rin masara. Oh my God. I think okay. Oh, thank God. Let's go. So, ang sabi, ilagay pa rin daw muna. So, after niya ma-churn, kahit na parang ice creamy na talaga siya, kailangan pa rin talaga siya ilagay sa freezer agad-agad after alisin dito para kasi mas mabilis siya matunaw. So, gusto kong tikman. It's so legit. Oh my God. Oh my fucking God. I love it. Well, I think hanggang dito na lang tong vlog na to. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kita kayo ulit next vlog. Bye. Actually, wait. No. May gusto pa akong ipakita sa inyo. So, etong wait. Hindi ko alam kung paano aalisin tong. So, sobrang frozen talaga to. Matigas na matigas siya. And ayoko namang kutkutin kasi baka masira ko tong bowl. Pero, natatakam ako dun sa ice cream kasi. Ito na siya after 30 minutes sa loob ng freezer. Gusto ko siya tikman. Wait lang. Okay. Let's go. Parang medyo may amoy na wire tong. Ito yung tsura niya. Actually, mukha siyang ube pero it's so good. Oh my God. Isa pa. Oh my God.